Nagbabalik ang usaping legal, dumako na po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page. And first question natin coming from cellphone number ending in 5364. Good morning po, Attorney Galang. Hingi po sana ako ng tulong, legal advice po about sa nangyari sa trabaho ko po. Last duty ko po ay July 17, 2023 at nung nakita ako ng bisor ko na sa post ko, akala niya nagsi-cellphone ako. Biglang inutos sa guard na kunin ang cellphone ko. July 18, hindi na niya ako binigyan ng schedule. At tinanggal pa ang pangalan ko sa listahan ng schedule namin at ni-remove ako sa GC ng trabaho at schedule namin. July 19, na-receive ko po ang binaba nilang notice to explain na nagsasaad ng kung ano-anong aligasyon laban sa akin. At sinama pa nila yung mga nakaraang aligasyon nila na nasagot ko na. Katuwiran ng agency, wala pa daw silang tiin on kaya daw di ako nabigyan. Tama po ba? Nasagot ko na po ang notice to explain noong August 21. Hindi pa din ako nakapasok kahit wala naman binaba sa akin na suspension notice. Kundi ang katuwiran ng agency, wala daw mabigay. Wala daw mabigay na schedule sa akin pero on call po ang pinapasok doon sa pinapasukan ko ayon sa agency. Mag-on call nga sila kapalit ko tapos sasabihin nilang walang maibigay. Ayan ho, maraming salamat. Ito doon sa ating nag-text ho, no? Parang nahuli ho siya na nagsi-cellphone ng kanyang supervisor at kalaunan ho ay hindi na ho siya binigyan ng schedule at hindi na ho siya pinapasok sa trabaho. Ngayon ho, ito sabi nga ho natin, no, mga discussion natin ng mga nakaang programa po natin, no. Ito nga ho, meron tayong tinatawag na illegal dismissal. And ho, yung lahat ho ng mga regular na empleyado, ginagarantihan ho yan ng ating konstitusyon at ng ating labor code ho, no, ng security of tenure. So security of tenure ho, ibig sabihin hindi ho kayo basta-basta pwedeng tanggalin sa inyong trabaho nang walang sapat na dahilan at hindi po sumunod sa proseso. At syempre ho, meron ho tayong mga tinatawag na mga authorized causes ho, no, na kung saan pwede kayong matanggal ho sa trabaho at meron din naman ho pang mga iba pa pong kadahilanan ho na pwede kayong matanggal sa trabaho. So dito ho, just cause naman ho yung sinasabi dito. Meron hong ina-allege ho sa kanya na ginawa niyang hindi ka nais-nais ho, no? O behavior ho. Kumbaga parang sinasabi ho dito na siya ay gumagamit ng cellphone sa oras ng trabaho. At may mga iba pa hong aligasyon ho sa kanya. So sa ating hong labor code, kahit na ho gaano kasama yung ginawa ng empleyado ho, no? Sabi nga natin just causes ho. Ayan ho, kunyari ho yan na habitual absenteeism, ayan ho. O di kaya pakikipag-away ho sa kapwa empleyado. O di kaya ho hindi ho talaga ginagawa yung trabaho. Kahit ho gaano pa ho kasama ho, no, yung ginawa ng empleyado, ay hindi nyo ho siya basta-basta maaring tanggalin ho sa kanyang trabaho ho, no. Kailangan ho dumaan ho ito sa proseso. So ano ho yung proseso natin? Dalawa ho yan. Meron ho tayong notice to explain. Tapos ho kailangan ho ay notice po for termination. Sa pagitan ho ng dalawang notices na yan, kailangan ho ay syempre ho dumaan naman ho ng hearing ho, no. So yun ho yung due process natin. Una ho, kailangan ho bibigyan kayo ng notice to explain. Sasabihin ho kung ano ho yung nagawa ninyong mali, no, sa inyong employer at bakit ho kayo maaring matanggal sa trabaho.
Ikalawa ho, kailangan ho ng magkaroon ng informal hearing ho, no? At syempre ho, kailangan nyo ho maipaliwanag yung inyong panig. Dapat ho may opportunity to be heard. At ikatlo ho, yung notice of termination. Dito ho sinasabi na kung bakit nga ho kayo tatanggalin sa trabaho at ano ho naging desisyon ng inyong employer. Ngayon ho, kapag hindi ho nasunod yan, yung employer ho ay maaaring maging liable for illegal dismissal. At pagka ganun ho, no, kaya sa ating home jurisprudence, maaari ho kayong ma-reinstate sa trabaho. Ibig sabihin ho, maibalik ho kayo sa trabaho without loss of seniority rights. Kasama na rin ho yung mga benepisyo ho, no, na dapat na natanggap ho ninyo at yung mga inyong sahod ho during the time na kayo ay nawala ho sa trabaho. At syempre ho, maaari din kung kayong mabigyan ng damages ho dahil sa inyong sinapit. Dito sa ating nag-text ho, no, siya ho ay binigyan naman ng notice to explain at opportunity to be heard. At siya ho ay nagpaliwanag naman, sinagot ho niya itong notice to explain na ho na ito. Kaya lang ho, nawawala dito ay hindi ho siya binigyan ng notice of termination. Hindi ho sinabi nung kanyang employer na siya po ay tanggal na sa trabaho at bakit nga ho ba siya talaga natanggal sa trabaho. Hindi ho nasaad sa kanya yung kanilang desisyon. Ang nangyari ho ay bigla na lang hindi siya binigyan ng schedule at hindi na ho siya pinapasok. So yan ho, kaya meron hong paglabag ho, no, sa karapatan ng ating empleyado ho, no, at maaring maging ground po ito for illegal dismissal kung basta-basta na lamang ho kayong hindi binigyan ng schedule at kayo ay talagang tinanggal na nga ho, no, tuluyan ang tinanggal sa trabaho nang hindi naman ho pinapaliwanag kung bakit ho kayo tinanggal sa trabaho. And ho, pag nagpatuloy ho yan, hindi kayo binibigyan ng schedule at talagang ang pinapapasok ho ay yung mga on-call ho, no? At hindi ho kayo, ay maaari naman ho din yan na humantong din sa constructive dismissal. So, ibig sabihin ho dito, hindi kayo tinatanggal sa trabaho, pero ginagawa na hong unfavorable yung mga conditions para sa inyo. At wala kayong magawa, kundi mapilitan na lamang ho kayong mag-resign. Kasi nga, hindi na ho kayo binibigyan ng trabaho. Yan naman ho ay constructive dismissal at maaari din ho yung ihain, no, sa ating National Labor Relations Commission. And ho, so ang gagawin nyo ho ay lumapit ho muna kayo sa Department of Labor and Employment. Susubukan ho kayong pag-ayusin ng inyong employer at kayo ho, no, para ho hindi na ho humantong sa kaso at kung hindi naman po kayo mapag-ayos ay maaari ho kayong maghain ho, no, ng kaukulang reklamo ho, no, depende nga ho doon sa circumstances ng kaso. Maaari hong illegal dismissal ho yan sa ating National Labor Relations Commission. And ho, kung wala ho kayong makakuhang abogado, maaari ho kayong lumapit sa ating mga public attorney's office and ho, tutulungan ho nila kayong magsampa ng inyong reklamo. At syempre po, pwede din ho sa ating Integrated Bar of the Philippines, IBP chapters sa buong Pilipinas ho. Nagpo-provide ho sila ng legal aid services sa inyo, sa ating mga kababayan at syempre ho, no, sa UP College of Law, Office of Legal Aid. Maaari din ho kayong lumapit ho dyan para ho makatanggap ho, no, ng libreng tulong ho.